tingnan ko dito, kundi si Sir Hayes din. Yes. Si Coach Hayes that has been an unsung hero para sa kupunan ng Fnatic Onyx Philippines. He's been here for at least all of the seasons, just in different roles per se. Pero nagagawa niya at nagagampanan niya yung kanyang role to just let the players explore the heroes that they like at doon niya maibibigay yung kanyang insights. So now, tama ka, Auntie Anara, we've seen Falcon Esports adjust so much in terms of the series dahil nga they were down 0-2. Pero ngayon, na nauna na or nakaisa na ang Falcon Esports in this series, anong klaseng pagbabago naman kaya ang makikita natin sa Fnatic Onyx Philippines? But if you're really gonna ask me, I think sobrang minimal lang na magiging changes dito ng Fnatic Onyx Philippines. A start is for them to go to the blue side and another is for them to take out the Matilda. Interesting na nagpalit na ng sides. Blue side na po ang Fnatic Onyx Philippines, meaning sa kanila yung first pick. First time ba ng EVE in this series? That's right. Na nasa first phase. Kanina naban siya pero nasa second phase. So yung EVE na to, I think nagsaset up yung Falcon na possible na mabigay ulit yung Joy. Yung Cho, I think also ay sobrang first pick worthy if you are Fnatic Onyx Philippines. So, feeling ko yun din yung isa sa mga giging ban. But then, with that being said, kung ibaban mo yung Cho, ma-open yung Juicen, yung Luyi na ang daming pwedeng paganahin dito, itong si Superfit specifically. Which led to another point, right? Most or two of the bans dito ng Fnatic Onyx Philippines ay hindi lang nagamit ng Falcon Esports kanina, kundi at some point throwaway bans din siya. Kasi you have a lot of heroes open and Fnatic Onyx Philippines are trying to explore their options, lalo dito sa larong ito. There's your Zushin, gaya nga ng nasabi mo kanina, but when we think about it, you have the Bruno, the Suyu, the Joy, and you even have the Hilda, kung tutuusin, the Khalid, the Cho. Ang dami mong options dito. Just because you banned out the Fredrin and the Matilda on the other side, that would be really beneficial for both of the teams. Pero yung Falcon Esports, meron kasi silang unang dalawang choices in terms of those picks. So they have to make the most out of it. Yeah. So for Fnatic Onyx Philippines, pwede silang mag-Bruno or Cho or Luyi. I don't think though magluluyi sila as early as now. So yun, either Bruno or Cho. And then for Falcon, pwede silang, ayan, dahil nakuha yung Cho, pwede silang mag-Bruno first pick, and then kumuha na sila ng Joy. Sa kanila naman, mapupunta yung Joy, Bruno Joy for Falcon. Kasi baka kunin din siya ni King Kong if hindi siya mag-Suyu. Yeah, Bruno Joy, something like that. Bruno so, Joy. You know, there it is, Joy. Suyu. An immediate pickup. Suyu is indeed available. Maybe pick up a hero for either Super Friends or Kelra. Suyu, Luyi, I think. Right? For Fnatic Onyx. Kasi tinanggal na rin yung dalawang heroes ni Super Friends on the other side. I'm talking about Falcon Esports. So they would want to pick up something here para sa kanilang kupunan that could pace himself gaya nung ginawang laro kanina ni Super Friends in like their very first two games. Suyu Farsa pala. Suyu Farsa or Suyu Luyi. Yeah, parang yun yung mga possible picks ngayon for Fnatic Onyx Philippines. Ano nga pala? Kasi nabanto na like ng first 3 games na nakita natin, and Granger is gonna be that choice para sa Fnatic Onyx Philippines, and we've seen Kelra use this yesterday. Hindi nagmimintes yung karamihan sa mga Death Sonata hits niya, and he's gonna be using that to match up against the Bruno na dala nitong si Benny. But the Hilda is gonna be the final choice. I was gonna be surprised if hindi mapili yan dito sa ating first phase. Maganda yung Hilda para lang din dun sa threat ng isang Suyu. Again, ang isang Suyu, yung kit na meron siya ay masasabi nating snowball dependent. Kapag naharangan or na-tame even, yung kanyang snowball potential, medyo magiging mahirap for King Kong specifically to execute this. And now that we are nandito na sa second phase, Farsa, Luyi, or baka hindi nila iban yung Farsa actually kasi pwede nilang kunin pagpasok ng sila na yung pipick. So, yeah, parang Luyi, Vexana, yung mga ganong kind of heroes yung ibaban out. Yeah, Edith is definitely gonna be an option here for Falcon Esports kasi yun yung idea that could really be a problem for them. Yung Tigreal naman ang tatanggalin dito ng Fnatic Onyx Philippines. It's been picked
a lot of times by Falcon Esports in the recent games na nilaro nila ngayong araw. Now I'm thinking of like a possible EXP lane option dito para sa, Onyx Philippines if they want to put Brusco in that show. And in addition, yung mages ay wala rin dito para sa dalawang teams. So baka magkaubusan sila. But you still have other options like the Vexana. Unfortunately, it just didn't work for Super Friends that time. Pero bakante pa rin naman yung Farsa na sinasabi mo kanina could be a potential option here for Fnatic Onyx Philippines. Pero yun, yung Louis na tinanggal na talaga nila. So that's 1 ban each for Friends and for Kirk. Yeah, iniisip ko for Fnatic Onyx, if i-ban out nila yung Farsa, then or pwede nilang i-let go yung Farsa, mag-ban out na lang sila ng isa pang roamer na kayang pumalag. I think pwedeng Jawhead ban. Hindi ko alam if nagjo-Jawhead dito yung roamer ng Falcon, pero yun, Jawhead. And then, pagkatapos mag-Jawhead ban, open yung Farsa, tapos kapag kinuha siya ng Falcon, pwedeng mag-Valentina yung Fnatic Onyx Philippines, or pwede din silang umulit ng Faramis. Yung Vexana, okay naman, but then hindi siya as threatening compared to a Farsa because of the range. Yung range na meron yung Farsa. Khalid, great ban din, kasi kanina nakita natin naggamit siya ni Brusco, pero in the room, diba? Now I'm curious kung ano magiging idea dito. There is the Gatot Kacha, so that will most likely be the roam position para sa kanila. And with that being included, pipili kaya ng Farsa ngayon ang kupunan ng Fnatic Onyx Philippines given na may access na kasi kagad sa backline with that pick coming in from Falcon. Valen or Aurora, I think ay possible pick. Sicilian, medyo iffy sa Sicilian kasi if ever mag-Sicilian, sobrang they're gonna play a lot passive. Sobrang kailangan nilang mag-react lang. But weirdly enough, napagana yun ni King Kong tsaka ni Super Friends. Yung Cecilio na, yung defense ng King and Friends, ng Prince, nabanggit yun. Yun nga, Valentina. And then, Arlot. This is the Emperor's order. Your team is picked. Ooh! Now we're gonna think if this Akai is gonna go roam or EXP. Kasi nakita natin from before, or just in case you guys didn't see it, yung Akai ay ginamit ni Kid Bomba sa EXP dati. It just didn't work. Pero yung idea behind that was that they really wanted to put the position away from getting the objectives mula sa Falcon. Nagamit yung Akai nung MPL Malaysia Grand Finals. I believe it was SRG that used the Akai in the roam. Ang ganda ng Akai kasi nakaka-cancel out niya yung TIG. Ang iniisip ko lang ay if mag-XP yung Cho and Akai in the room, okay lang din naman. Super valid and equal if ganun yung gagawin. Pero may hirapan mag-Farsa if ever. Yun, kaya nag-Aurora na lang dito yung Falcon. Yeah, they had to go to plan B. I'm talking about Falcon Esports right here. Nakaisa na sila kanina and they're looking to keep the momentum para sa Myanmar. But the Philippines only needs one more win. Can they get it in this game and win the entire series? Casters, pasok. Nadali mo dun, Hans. Yan ang inihingi ng buong sampay ng Pilipinas ngayon. Makaisa na lang para makuha na ang seryeng ito. Kami ang magiging casters nyo para sa game number 4. Nga pala si Umi, kasama dito si Burrito. And men, nasabi na natin ng ilang beses pero isa na lang talaga, napatagal pa. Isa na lang ang ating inaantay again. Ito na ang pagkakataon ng Fnatic Onyx Philippines na makahakbang patungo sa upper bracket finals. Pero parang may sorpresa silang inilabas muli, Yung nilabas na nila yung Akai at grabe talaga, nakakagulat itong lineup ng dalawang teams kasi ang dami ding nabukas sa Falcon Esports. At ito na nga ang masaya at magulong bulagaan para dito sa ating game number 4. At magtatapat na naman si King Kong at si Dax. This time around, it's an assassin versus assassin matchup. At masasabi ko lang, no, ito si Dax, napatunayan talaga niya na isa siya sa mga assassin user na kailangan panoorin sa M6. Natatapatan niya si King Kong. Sobrang flexible nito. Hindi lang assassin, Remember, gumagamit din niya ng mga Bane. And ito talaga yung mga masasabi natin na pang world class pagdating sa sa jungle role. Pero kung papansinin natin, maaga ding
pagbakbakan mula dito sa Fnatic Onyx Philippines. Unat! Nagamit na kagad yung Revitalize. Ngayon si Royal Mick kailangan matras! Pero natun siya dun! Oo. Kamunti ka na at Hilda yun ha. Oo. Biruin mo, kamunti kang pang makatakas. Kaso nung lumabas na dun sa damo, ay nawala na yung kunat na yun. Tandaan nyo, kapag ka-Hilda kayo, ang best friend nyo ay damo. Kailangan nandiyan kayo sa loob ng grass para lumakas. Alam mo kaya nga Hilda eh. Hilda mo. Diba? Kung may Hilda World, ito Hilda mo. Oo. Tapos bukod pa dyan, may isa pa tayong reminder. Ano yan? Para humigop ng lakas, doon ka sa grass. Doon ka sa... Ayos yun, ayos yun. Tanda mo mag-Hilda. And hindi natin makikita, sadly, for Falcon Esports, yung Da Sisters na tinatawag natin. Yung Hilda Matilda. May Esmeralda pa. May Esmeralda pa, pero hindi natin na... Ang actual na kapatid ni Matilda sa Esme, legit yun. Talaga ba? Magkapatid talaga sila. Sa lore. Sa lore, ayan. Shoutout sa mga nagbabasa tungkol sa mga nilalaro nila. No? At bukod pa dyan, ay napaka-importante din banggitin na parang halos lahat ng mga meta pick ngayon ay nakuha ng Falcon Esports. Kaya ako medyo kinakabahan ako. Kaso yan na nga, ang sakit na ni Idol Royal Milk. Pare ko, pinag-iitak ng palakol. Pero habang of the Guardian, sa mukha, Kid X ay namatay. Oo. At at least may trade para doon kay King Kong. Where ngayon for Falcon Esports, medyo libre na tong turtle na to dahil sa kawalan ng King Kong. At ayun na nga, unang pagong ay mapupunta sa Falcon Esports, pero Fnatic Onyx pa rin naman ang may hawak ng napakaliit na kalamangan to the point na masasabi na nga nating even ball game ang ating pinapanood. Parang pinapadali din lang ng Fnatic Onyx Philippines. Yung game number 3 kasi masasabi natin na may kalamangan dun sa early portions na nakuha naman ng Fnatic, pero naramdaman pa rin talaga ng Fnatic yung sakit ng isang Bruno. Pero kasi yung matchup na to, Bruno at saka Granger, tinan mo naman, oray ko po. Grabe, hindi lang Mobile Legends bang-bang yun eh. Parang bang-bang-bang-bang-bang na yun eh. Ang lahat na ng bang binato eh. Ang dami kasing bala eh. At saka dati kasi cooldown base yan. Ngayon kasi energy base na. Oh. So kapag mas maraming energy, kagaya niya, nakikita natin, may pagkakaiba yun eh. Merong pula, meron yung medyo gray. Oo. Yung gray para yun dun sa Rhapsody. Yung isa para sa Death Sonata. At ang technique dyan ngayon para sa mga gold laner, pag naunahan ka mag-level 4 ng Granger, magtago ka na. Oo. Kasi hindi yan magse-second guess, babatuin ka niya ng kasi bakit mo hahawakan yung energy? Kapag puno yung energy mo, yung red energy mo bilang Granger, may mali kang ginagawa. Ibato mo lang ng ibato yan. Ayan na. Binabato na rin din si PX7, pati Pana from King Kong. Ito yung nakakainis dyan sa Pana na yan mula sa Suyo. Ang layo kaya ng range niya. Oo, malayo. Tsaka mas masakit pa kaysa kay YSS. Oo. Yun yung problema eh. Kaya kung bakit mas maganda ngayon yung Suyo. Kung ay kukumpara mo. Pero ito na, King Kong mukhang makakatakas naman. Kirk with the kick. Pero si Dax ay makaka-electrifying beats naman palayo. Jeet Gundo hindi pa available. Kaya naman makakuha na naman ng kill ang Falcon Esports. Grabe talaga yung early game ng Joy Hilda. Ang sakit talaga nito. Ito pinag-uusapan natin to, yung match-up or kahit sino mang ka-match-up ng isang Hilda, mahirap talagang labanan, no? Pero may nangyari at ang laban din sa may river. Royal Mick nagamit na rin yung kanyang Revitalize. Yan, kapag kulang ng lakas, humawak ng grass. Royal Milk bumalik na naman mula half HP papunta sa full HP. Ito na nga ang pagong sinisimula naman ng Falcon Esports. King Kong nasa angulo para umagaw. Sadyang nandyan lang si Kid X para manggulo at si Kela ay nandun na rin sa gilid. Okay, ang baba ng buhay ni Brusco dito. Pinapauna na mga bala and nandun yung heavy spin. And this time si Dax makakakuha ng pagong double kill para kay PX7. Abot of the gold. Nabutan pa yung gold standard. Triple kill para kay PX7. Si King Kong na lang ang natitira. 4 ang nawala at Falcon Esports ramdam na ngayon ang kanilang kalamangan sa early game pa lamang. In fact, ang sakit nito tignan. Burrito. Oo nga eh. Pero feeling ko naman, ng Fnatic Onyx PH, pinapaganda lang talaga. May mga pagpapaganda lang ng mga istorya dito. Pinapaganda lang yung dokyo. Pinapaganda lang ang totoong pagtingin. Oo, di ba? O yan, tingnan natin ang nangyari dun sa instant replay. Wala rin kasing buhay to si Brusco. Ang ganda sana ng heavy spin, pero hindi niya kasi nahawakan ng maayos itong si Dax. And nagtuloy-tuloy. Ayun, tingnan mo naman yung pag-manage ng skills dito ng Falcon Esports. Ang ganda kasi ng pang-disengage nila no? Tsaka
bukod sa disengage, yung re-engage din, yung tipo na akala mo tapos na. Pero yung lilikoan ni Kelra buong na parang may huli, may barikada doon. Tapos hindi na talaga nakalagpas pa. Even kahit sino siguro, no, kahit mag-flicker si Kelra doon, mahihirapan pa rin siyang makatakas. And Falcon Esports, for the first time in this series, ay lamang ng 4,000 ng 6 minutes in. Nako, for Fnatic Onyx Philippines, mukhang kailangan muna nila antayin na kaya na nilang palagan ang ganitong line-up ng Falcon Esports na napakalakas talaga ng early game. Well, masasabi ko ang Fnatic Onyx PH, dumaan na rin naman sila sa ganitong mga mga sitwasyon. So, for me, binabasa pa muna nila kung ano yung pagkakataon nila dito. Kasi pa-mid part na, so I think dito na lang sila muna aasa. And Super Prince, as of this moment naman, kumbaga hindi pa rin naman siya super na dito, napupulutan dito. Isang death, for me, ayos pa to Okay pa, hindi pa naman yung parang pinapasok lang ng Hayabusa, yung kaya ng Joy. Kumbaga yung parang binabastos na doon sa loob ng mid lane. And so far for Fnatic Onyx Philippines, wave clear lang talaga muna. Medyo no choice tayo dyan. Considering na nakuha na ng Falcon Esports ang kanilang win condition ng early game kung saan makalamang. So I guess as long as hindi umaabot ng 7k or 8k yung gold lead at nakakapag-farm naman si Kelra, ay may chance pa rin naman ng Fnatic Onyx Philippines na makabawi dito. It just takes one team fight or maybe one play na katulad ng laman ng ganyan. Si Royal Milk ang mauuna. Naku, may sabayan din sila ng Abbot of the Guardian. Nagamit yung Revitalize. Andito na si King Kong. Siya with Brusco. Kung sila nagamit din. Sabay bitaw doon ng Frigid Glacier. Ang ganda na naging technique doon ni 3x7 na ipit yung mga miyembro ng Fnatic Onyx. Bukod pa doon, for Fnatic Onyx, ang ganda din ng ginawa ni Kirk. Dahil ang dami niyang na-burn na battle spell mula sa iisang laban na yon. Si Benny lang yung hindi nag-fury o hindi gumamit ng battle spell dahil hindi naman siya kasama sa laban na yon. Fnatic Onyx Philippines, alam nilang anong kailangan gawin. Pinapabagal nilang laro with proactive plays na safe. Hindi sila nagpupumilit ng mga 5v5. Ayaw talaga nila muna kasi alam nila yung conditions ng kanilang lineup dito. Remember si Kelra, hindi pa rin naman ganun kasapat yung items niya, no? So kailangan nilang antayin ito. And itong si King Kong din, alam naman natin na masakit talaga itong hero na to. Kailangan lang talaga ng item. Kailangan din ng timing. And si Benny, ang pinaproblema na nila dito si Benny. Pero sabi nila, mamaya natin problemahin niya kasi si Royal Mig. No way! Naman, napakakunat. Out of the Guardian. Pero makakasipa din. Electrifying sa gamit ni Dax. Nakakuha siya doon ng isa. 1-for-1 na magiging palitan. Pero yung Torre sa taas ang ikinalamang dito ng Falcon. Friends para kay Royal Milk pero nakadami naman sa taas ang isang Bruno. Kaya dahil dyan ay lumaki pa mas lalo ang gold lead ng Falcon Esports. Sumabot na ng 5,000 at pwede pang mag-push dito ng bandang mid lane. Benny nasaktan ng bagya pero babalik din naman yan with a Haas Cross. Si Kirk ay naghahanap pa rin ng angulo. Nahihirapan ng dumepensa ang Fnatic Onyx Philippines dito. Maya-maya lamang ay kailangan pa nilang dumepensa sa Lord. Maliban na lang kung ito ay maagaw ni King Kong. Medyo may pagbaligtad sila na ginawa dito, no? Nung games 1 and 2, gantong-ganto yung sitwasyon na meron ng Falcon Esports, no? Fnatic Onyx PH, kailangan nilang hanapin yung brightest target, pero parang sila ata maunahan dito. Kirk? Oy. Yun. Nakapag-shun po naman pala yun, no? Pero yung Lord ata ay agara na makuha. Avatar of the Guardian ay nagamit na rin. At mukhang yung ninakaw ni Super Prince ay maboburn na rin niya. Falcon Esports with an impending Lord push. Anytime ay pwede nilang pasukin ng parang ganun lang. Pero tapang ni Super Prince. Oo nga sobrang tapang. Pero speaking of tapang, matapang din ito si Benny. Nakita mo ilang ampas lang, ilang bitaw lang ng mga bola-bola niya. Itong si Brusco, pinagpo-football lang. Oo. Pinagpo-football na talaga ng Bruno dito. Boxing 1-0 tournament. Alam mo, medyo hindi pa naman ganong kataba. Pero ang sakit ni. Ayan, Windtalker na rin. Putok-batok na sa taba si Benny. Ang hirap na ito pero hindi pa naman imposible. Fnatic Onyx PH, may mga aura pa naman sila dyan sa mga gitnang torre nila, no? At saka sa lahat din ng base turrets nila. Ngayon, ang katanungan dito, sapat ba yung clear wave na meron ng Fnatic Onyx PH? Pumutok naman na yung mid lane. And that's already almost 1/3 going down. Si Kirk ay madedelikado lamang. May Shun po pa naman, palayo, Royal Milk. Pakiramdam ko ito na yung kahinaan ng Falcon Esports, no? Yung kakayan na, saan ang galing yun? Grabe naman, nakakagulat naman yung damage mula kay Kelra. Ito ata ang pagkakataon na ng Fnatic Onyx PH. Randall ba magiging call? Hindi. Sumilip lang dito si Brusco.
Pero nagtataka ako eh. Nagtataka din ako. Biglang sumabog itong si Benny. Bukod sa biglang sumabog ay parang tila lahat ba ng bala ay sinalo niya. Yun yung gusto kong makita sa replay if I'm being honest, no? Pero sa tingin ko, production na yon sa ibang bansa. Dahil kakaiba yun sa lahat ng pwedeng mamatay. Ba't yung MM pa? Okay, Avatar of the Guardian, nagamit na rin ni Kid X at naipit si Kirk. Hinabol niya ang pilit ito si PX7. Heavy spin, nagamit na nga Royal Milk. Kailangan lang ibugawin dito. Atras muna si King Kong. Magiging 4v5 ang laban. Makakapag-replenish pa naman ang buhay itong si PX7. Pero ito na si Royal Milk. Tinamaan ng pana mula kay King Kong. Hindi sapat yung lakas mula sa Grassman. Hindi kaya. Nandun siya sa loob ng bush pero binurse pa rin siya ni Kelra. At mukhang ito na nga ang solusyon para sa Fnatic Onyx Philippines. Bigyan lamang ng spasyo, bigyan lamang ng kills. The gold standard is the way. Oo, hindi sumasapat ang lakas mula sa grass. May ano rin eh, may kasabihan din na ano yun yung gatas ng cow ba yun? Gatas ng cow? Royal Milk kasi. Royal Milk, nakalimutan ko basta may commercial yun eh, na gatas ng cow, nakakalimutan ko eh. Pero nakwento lang naman sa akin yun, medyo matagal na kasi man. Alam mo naman. Baka mahalata yung edad ko Baka rin. mahalata yung edad mo. Dami pa naman bumabati ng happy 18th birthday sa'yo ngayon. Pero mag-give away mo ang tunay. Oo. At sa ngayon, no, naghihintay na lang po tayong lumabas ang pangalawang lord ng larong ito. Nakuha ng Falcons Esports ang last 3 turtles at pati na rin yung pinakaulang lord. Ito na ba ang mga pinakaunang objective na pwedeng makuha ng Fnatic Onyx Philippines? Royal Milk, dadaan lamang, magbibigay ng vision. Pero sa PX7 ata ang unang makikita. Kirk, makakauwi naman. At mukhang delikado ang pwesto ng Fnatic Onyx ngayon. Si King Kong magche-check bush. Wala naman kasi talagang pambigla yung Falcon Esports. Yun yung pinaka-importante dito no, na kailangan tingnan ng Fnatic Onyx PH. Pero dahil nga sa magandang flow dun sa may bottom lane, napilit na mag-react si Kelra. Ibibigay nila itong Lord na ito. Luminous Lord to, tama. Luminous Lord ang sasalubungin nila. So, ito na yung medyo pumapasok na yung parte na medyo bitin sa clear wave ang Fnatic. Parang ano na nga ililista mo na nababagsak talaga yung inhibitor turret dito sa mid lane. Hindi naman sa negative thinker tayo dito, no? Facts lang, kapag nakalusot na yung Luminous Lord dyan at umamba na, pasag agad yan. Hindi na kailangan banatan pa. Or kung babanatan man, isa lang. Tao yung tipo na kikilitiin mo lang tapos yuyupi na yan. At for Falcon Esports, medyo malaki ang kanilang gold lead. Kaya kapit muna Pilipinas, Fnatic Onyx Philippines, hindi naman siguro nila hahayaan na ma-reverse sweep tayo, no, mga bossing. Depensa malala muna para sa Fnatic Onyx Philippines. Okay, depensa para sa Fnatic. Iwagayway ang mga bandila ngayon. Tuloy-tuloy ang pagbasag ng mga tore dito ng Falcons Esports. At buhay pa rin yung Lord. Naipit ata si Kid X. At saka din ang mga bala mula dito kay Kelra. Ngayon magtatagumpay nila makiklear yung minion wave doon sa may bottom lane at sa middle. Atras mula ang Falcon Esports. Ang laki na ng kalamangan ng kupunan na to, ha? Ang laki na. Kay the Dark Horse coming in from Myanmar. Kailangan talaga bigyan ng respeto. Ang dami ng natalo ng Falcon Esports na sinasabing mga higante. At isa ata ang Fnatic Onyx Philippines na gusto nilang ipasok sa listahan pero mukhang nagkamali ng pasok doon si Kid X. Medyo napalalim pero tagumpay pa rin para sa Falcon Esports. Andun yung mga bala pero pumasok din si Dax. Aray ko, kalahati ka kanyang buhay. Isang rhythm pa lang yun, ha? Oo, men. Sa totoo lang, kung dumagdag ng konting tapang si Dax doon, baka napatay niya si Kelra. And that would have been it. For Falcon Esports, mukhang ayaw nila mag-risk at understandably so, you're up against Fnatic Onyx Philippines. Isa sa mga team na talagang napakalupit mag-punish kapag nagkamali ka. So maybe ang naging training nila dito ay wag na lang muna nating i-risk, especially if you're the jungler, mahirap na mamatay. Oo, sobrang importante nito eh. And isa sa mga kailangan nilang protektahan din dito si Kelra kasi ito yung main damage dealer nila, no. Magically, yan nandiyan si Super Friends, pero para sa akin kasi may kabitinan yung damage nito, lalo na ang kukunat nitong mga frontliners from Falcon Esports. Paano mo tutunawin yan? Wala talaga ko yung literal na pang-peel sa kupunan ng Falcon. Ang kailangan mo lang hulihin muna dito yung mga malalambot sa likod, pero paano mo aabutin yun? Kaya nga na kadalasan kahit maabot ni Brusco, men, ay nandyan naman si Royal Milk para mag-reply. Kumbaga, pasukan lamang ng mga bodyguard doon sa magkabila. Lamang pa rin ang Falcon Esports doon dahil they're playing the joy. Ito yung tipo na gagamitin niya yung bodyguard mo para makaabot sa'yo. So for Fnatic Onyx Philippines, kailangan nila maging careful. Kailangan nila manigurado na yung sunod na Lord ay either mako-contest nila
o kaya ay makakakuha sila ng kills after. Kasi if I'm being honest, Burrito, medyo mahirap mag-defend against a 16-minute Lord. Ang hirap nito and maganda yung sinasabi mo na maging choice na lang dito ng Fnatic Onyx. At least kahit paano makapitas, no, and simula doon ay makapagbaliktad no ng laro na ito. Tama. May pag-freeze, may pag slow push dun sa may bottom lane. Iniwan lang yung catapult, iniwan lang yung siege minion at pumipwesto na ang Falcon Esports dito. Pitas lang ng isa, kahit yun lang ang kailangan ng Fnatic Onyx Philippines. Pero kung makuha nila yung Lord, mas malaking bagay ito para sa Pilipinas. Kirk, zone out si Royal Myth dito. At mukhang kita na nila kung nasaan si King Kong. Kid X humaharap na rin. Half HP para sa Lord at mukhang i-reset ng Falcon Esports ito. Ganda na nagiging control ng Falcon Esports dito at tumatama na rin yung mga Death Sonata. Kalahati yung buhay ni Royal Myth. Pero kapit na naman siya dun sa grass. Nag-heal lang dun sa may grass, min. Pero ayan na ata, medyo malayo yung susunod na grass. Kaya nag-revitalize muna siya. At makakatakas naman. Another reset on this Lord. Tignan mo yung bottom lane. Kailangan mag-clear dito ni Friends. Pero ito na ata ang Lord fight, Burrito. Kailangan nila magpadala doon. Pero si Dax makakuha ng Lord. Amat of Sugojo mula kay Kidex. At atrasan mo na sila dito maipin si Kirk. Nakakuha na yung triple kill para kay Dax. Si King Kong naman ay lumayo na rin. Pero si Kera ang hinahabol nila. Pero nandun yung mga bala. Pokes from Super Friends. And this time ay may pagpigil muna silang gagawin. Wala si Kirk for the next 25 seconds. And Falcon Esports, grabe yung pinapamalas nila. Alam mo, good news boy naman si Kirk the moment na umabot ang Lord. Bad news ay medyo magiging mahirap talaga ito. Nabanggit mo ang wave clear. Wala masyadong wave clear ang Fnatic Onyx Philippines. At ang bilis ng pagmarcha ng Lord doon sa may bandang gitna. Kung lamang lang ang usapan, Falcon Esports, lamang na sila ng mga 2 or 3 items. Napakahirap ng magiging depensa dito ng Pilipinas. It's mission impossible para sa Fnatic Onyx Philippines. At paano nila gagawin ito? Ang ganda ng pagkakasabay-sabay ng mga minions dito. Yung Lord nasa may bandang gitna na. Si Dax nag-aantay na ng pagkakataon para gamitin ko niyang electrifying beats. Ayun na nga. Tinunaw na agad si Brusco. Ngayon, dapat of the card. Nasa loob dalawang miyembro mula sa Fnatic Onyx Philippines. And the Falcon Esports EXN pa to into game number 5. At matapos makuha ang dalawang laro, ay makakakita tayo ng pang-5. Is the reverse sweep real? O mapipigilan ba ito ng Fnatic Onyx Philippines? Parang throwback lang ng MPLPH. Umabot ng Game 7 yun, par. Well, kakaiba talaga yung ipinamalas na lakas dito ng Falcon Esports, no? Again, nire-respeto natin yung lakas, nire-respeto natin yung galing, yung pag-ML ng mga kabataan na to from Myanmar. Pero kasi Pilipinas yan eh. Oo. At again, this is one of those matches na underdog pumasok dito ang kupunan ng Falcon Esports, pero pinatunayan nila sa buong mundo ngayon kung gaano sila kalupit by forcing a Game 5 against Fnatic Onyx Philippines. Saludo kay Coach RC at saludo din sa Myanmar, pero syempre pumupuso pa rin tayo sa Fnatic Onyx. Pakakalmahin lang natin. Marami na mga giants na nadaanan ng Fnatic Onyx PH at kinaya naman nila. At ngayon, pupunta tayo sa ating panel para himahin ang game number 4. Punta na muna tayo kay Hans and Antti. Grabe naman. Maganda na yung docu. Okay na. Ang ganda na ng docu. Legit. Pwede na yung Game 5. Pwede na yun. Yung Falcon Esports, man, legit. Yung pinapakita nila sa ating performance, this is, at some point, giving them a certified, parang certified na sila. At this point in time na, okay, considering na you came from 2-0, dapat sira na yung laro mo, like, at some point. Yeah. Diba? Pero that, we don't see them in the way that they move, in terms of the body movements and all of that. Pero, wala. Game 5 eh. Game 5 pa talaga. Okay lang yan. Hindi pa tapos. Sobrang ganda na ng documentary natin and makikita natin nakakapalag talaga yung Falcon Esports. Hindi natin ito isusugarcoat. Very, very much commendable. The performance. And Coach RC also, that entire drafting sequence, that was so good. They started off by getting the Bruno and the Joy kasi in-expect natin pipiliin talaga ng Fnatic Onyx Philippines yung show. And what happened was because sobrang aggressive ng isang Joy, nakikita
nakikita natin yun na nagtatranslate into the game. All throughout the match, I think almost, hindi pala almost, all of the turtles and all of the lords went in favor of the hands of Falcon Esports na protektahan nila si Benny because of the inherent sustainability na meron dito si Royal Milk in this Hilda, as well as yung nadadagdag din na heal coming from Gatot Katcha's Revitalize. Kung titignan natin, lock item na yung parehas na damage dealers talking about Benny and PX7. That was how parang kalawak yung gold lead na meron dito yung Falcon Esports. And now for Fnatic Onyx Philippines, yes, they were able to protect Kelra. It just so happens na in terms of being able to contest all of the turtles na makakapag-propel ng lead mo earlier on into the match, yun yung medyo nag-fail sila to do in this specific game. Nakikita natin for Kirk, this wasn't the performance he showed nung game number 1 na na-surprise yung mga koponan ng Falcon na gagamit siya ng Cho. Medyo they saw this coming, and with that Akai pick na supposedly surprise, hindi din siya nagkaroon ng ability na maipit yung si PX7, ganyan, kasi na-freeze siya. And kahit merong immune, purify-ish, kapag pinindot mo yung heavy spin, the moment na makas yung crowd control, habang nag-heavy spin ka, hindi ka makakagalaw. So yun yung nakita natin for Brusco. There were times, yes, na munti ka na niyang maipit dito si Dax kasi supposedly and ideally, yun naman talaga yung gagawin ng isang Akai, no, na iipitan si Dax. Pero sobrang elusive ni Dax na hindi siya nagkakaroon ng chance na makapag-respond. Talking about Fnatic Onyx Philippines, na si Kelra, nakikita natin, hindi ito yung hindi ito yung Kelra na parang super nakakapag-free hit dun sa ginamit niya kahapon na Granger. Naka-fighter emblem din pala siya, interestingly enough. So, mas mataas yung kanyang fighting prowess. Pero, in a way, masasabi ko na nababawasan din ito yung ability ng Granger na makapag-dish out ng penetration kung naka-assassin emblem siya. Fair enough naman, si King Kong and Kelra ay sila pa din yung naging main damage dealers dito ng FNOP. But for Falcon, medyo mas well-rounded si Dax as well as si Benny. Nakikita natin na yung mga bola coming from the Bruno, hindi siya naaabot. There were times na hindi nga siya nagpa-purify in a specific team fight. There was this one time na naproc na yung flicker ni PX7. Wala nang revitalize si Kidex as well as si Royal Milk. Pero si Benny, dahil malayo yung pwesto niya and hindi pa naman siya necessary na maging part nung laban, wala siya doon sa team fight na yon. Kaya parang yung 3 turtles, yung 2 lord or 3 lord napunta sa kamay ng Falcon. And if you are Fnatic Onyx, mahirap yun na lagi kang on the defensive kasi in one way or another, kapag nalulugi ka na, kailangan makagawa kayo ng play, lalo na kung level 15 na rin naman yung jungler nyo and meron na kayong enough kit. The difficulty, however, is walang na-isolate for Falcon. Kaya nakita natin na for the side of Fnatic Onyx Philippines, maganda yung concept nung Cho, nung Akai even, as well as nung Suyu. Very, very straightforward. Pero yung supposed winning condition nila na makahanap ng play, isolate ng kahit isang miyembro ng Falcon, kahit nga si Royal Milk multiple times sa pabagsak siya, pero walang upcoming malaking objective to set up for that. And yun yung naging parang thorn on the side for Fnatic Onyx in this specific game, na yung momentum na meron sila ng games 1 and 2, kaya yun nadala kasi nakukuha nila lahat ng aggro early game. Pero for Falcon, ine-expect na nila na makukuha ng Fnatic Onyx Philippines yun. Kaya they're one step ahead in this specific matchup. For the past 2 games, actually, yun yung nakikita natin for Falcon. Titingnan natin yung gold lead talaga. Nasa kanila for the majority of the game. There were times na nakaka-respond yung Fnatic Onyx. But the thing is, wala silang nako-convert na objectives later on kasi either buhay yung 3 miyembro ng Falcon, yung mga damage dealer nandoon, yung iisang tore na na-push nila, parang I think ito din yung hindi na nila kinontest yung Lord. Yeah. Kaya nag-push na lang sila. But from then on, in this entire 17 minutes, almost 18 minutes matchup, laging nagre-react lang yung Fnatic Onyx dun sa ginagawa ng Falcon. Yeah, not only that, right? There is a time na talagang very well orchestrated yung naging draft dito ng side ng Falcon Esports, considering na they pushed Super Friends to a point na hindi na siya pwedeng gumamit ng isang burst hero because the Gatot Kacha was there. And then the idea for them was like to go for a Farsa.
Diba? Na parang yun dapat yung posibleng pansalag dun sa ganda. Joy, posibleng pansalag dun sa Bruno. Pero yung Gatot Kacha kasi yung naging pick up dito ng Falcon Esports, and yun yung magiging easy counter towards that feathered airstrike na ilalatag ni Super Friends. So with that being said, napunta siya sa Valentina, and Valentina, as much as it does give out a lot of kits and skills na pwede mong kopyahin mula sa kabilang team, you're also gonna have to worry about the burst and, you know, a lot more of the damage output that a Pharsa could give. Yes, you can be more versatile with the Valentina on your side, pero if we're talking pound for pound damage included para sa mga mages, you can definitely depend on the Pharsa. At yun yung parang nakulangan ako sa side ng Fnatic Onyx Philippines, which Falcon Esports really capitalized on with the Hilda and the Gatot Kacha na pinili nila. Idagdag mo pa yung revitalized na spells na paulit-ulit nilang pinipick up. That was really just a master move coming in from Falcon Esports to just land on FNOP. Kasi kung tutuusin, parehas lang sila ng damage output, halos. Correct. Halos parehas lang sila ng damage output. But because of how well-rounded Falcon Esports' damage dealers were, parang naging mas madali para sa kanila na pahirapan yung Fnatic Onyx sa kung sino ba yung target. Yeah. Right? Meanwhile, for Fnatic Onyx, you could just close out on 2, and this player right over here, PX7, is the MVP of the game. Hindi man lang siya nagalusan, baka nga hindi pa na-proc yung ano niya, Pride Pride of of Ice niya at some point. Parang may time na nahuli siya, nakapag Pride of Eye siya, pero nakapag flicker out lang din siya. So dito, again, kagaya ng sinasabi natin kanina, sobrang commendable ng performance coming from this Aurora. And by the way guys, kung if ever man na makatapat kayo ng Akai, I would suggest personally to just use a flicker instead of using a purify, kasi yung purify mag-work lang sa ilang seconds, pero kapag nakadikit ka pa din sa pader, tuloy-tuloy yung crowd control ng heavy spin. So mas mataas yung chance na tingin ko makakatakas kayo if naka-flicker kayo, especially if Akai yung kalaban nyo. And ito, dito yung binabanggit natin for Fnatic Onyx Philippines, nakuha nila yung mga early kills, yes. Nakita din natin yung maagang pagbabang-bang ni Kelra. But it just so happens na for Falcon Esports, sobrang bilis ng reaction nila doon sa possible play na gagawin ng Fnatic Onyx Philippines. Ito yung binabanggit namin kanina, no, na mag-isang torre na nakuha ng FNOP. And this is what happens. The tendency is, kapag sobrang laki ng lead ng kalaban, lagi ka na lang magiging on the defensive. But the problem for Fnatic Onyx is, wala naman silang mga heroes na kagaya ng Xavier, ng Sicilian, na super late game mo mararamdaman yung damage output. So, the moment na hindi mo makamit yung win condition to win the early, middle stages of the game, medyo mahihirapan ka unless makahanap ka ng place pagpasok ng late game.